Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsuunan diha kang Kristo Jesus. Salamat sa Dios sa laing dayon ni gihatag sa matag usa kanato. Na kita makapatigayon ni ining Wednesday Bible Study and Prayer. Ug sa atong mga kaigsuunan nga uban kanato ning kagabion. Salamat sa Dios sa iyang gihatag ng usab kanato. Nga laing higayon nining kagabion. Ug sa atong pagsugod karon, mag-awit kita. Atong awiton ang Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Not a shadow can rise, not a clouds in the skies, but His smile in the way. Doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. In fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Amen. Alright? Sa atong pagsugod, magampo na kita. Amahan nalingit nun. Salamat o Diyos ang kagabion, yung magihatag ka namo. Nga kami o Diyos, makapatigayon ni ining Wednesday Bible Study and Prayer. O kako nag-ampo amahan ining kagabion, nga ikaw Diyos, magkapasaylo sa mga sala nga nabuhat. Hingloy kami sa miling nga ng Kristo Jesus. Handa mga mataguna-una kasing-kasing sa among pagpamalandong sa mga pulong karon. Kinanggiampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Laing awito na itong mga kaigsunan. Because He lives. Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
two. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, admit his God. Because I know he has the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I cross the river and find no war with pain. And then as death gives way to victory, I see the light of glory, and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he has the future, and life is worth the living just because he lives. Because I know he has the future, and life is worth the living just because he lives. Amen. Alright. Si Elizabeth ug si Manuel, maghatag sila og special number. I'll fly away. Wait sa chat.
verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Zechariah 1:2. The Lord hath been sore displeased with your fathers. Ephesians 6:1. Children, obey your parents and the Lord, for this is right. Amen. Okay. Kids, ilahang special song, special number. Nagihatag nining kagabiyon mga kaigsuonan. O unas tanan, salamat sa kusto mga kaigsuonan karon nga nakiguban ka nato sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. Salamat sa padayon nga mga kaigsuonan. Gahapon Monday night o Tuesday night wala ta kahimo sa ato ang Bible study tungod sa connection nga dili siya consistent ang connection sa internet putol mo nang wala na wata ka patigayon gahapon sa atong mga Bible studies. So salamat ta sa Ginoo nga ang Dios naga tugot kanato nga nakahimo ta karon ining kagabion makahimo ta ning ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. O salamat ko sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan nga nag-ampo para sa madinaogon nga church anniversary nga among gi-celebrate last Sunday. Salamat ko sa mga kaigsuonan sa Cebu City nga kamo sa kanunay nagsuporta sa buluhaton sa Dios. O salamat ko sa Ginoo nga gipahiluna ra gid tanan sa Ginoo, gitagbo ra sa Ginoo ang panginhanglan. O naatay mga kaigsuonan nga ni visit uban kanato kiguban kanato sa ato ang pagsaulog sa atong local church anniversary 2020. O salamat sa atong speaker nga nakadayon siya diri sa city, do adunay mga ingon nato dili pa gyud ingon nga open gyud diri sa Cebu City mun ana gyud ka luag na gyud, but salamat nga atong mga kaigsuonan from Pinamungahan naka-join sila uban nato sa Pastor Ray nga ato ang speaker sa ato ang church anniversary. Salamat nga naka-join sila. O sa atong mga kaigsuonan pasensya ni kay mo sa atong connection every Sunday tungod kay ang ato magong connection sa simbahan data ra man ang magputol-putol ang atong connection, dili siya consistent. So nangita mig paagi kung unsay buhaton na ni para sa atong mga kaigsuonan nga dili ka join sa atong panagtigom every Sunday. Para nilang Sister Liddy, Brother Pael sa atong mga kaigsuonan nga nanas pangidaron dili sila ka join. So amo ning pangitag paagi siguro ako nahunaan nga ang church mo purchase og internet connection katong modem ba para sa nga siguro sa ingon ana ma-provide ang ato ang connection sa internet nga medyo dili kay siya magputol-putol. So na maggiroy ngayon na ana guro katong modem gid nga internet connection. So i-pray na to na nga i-provide na sa Ginoo, itagbo na sa Ginoo kana nga ginahanglan para sa atong mga kaigsuonan nga dili ka join na to every Sunday maka-join sila. Ato sa i-welcome ato mga kaigsuonan karon nga naka-tune in uban nato. Salamat sa inyong time, oras, panahon ninyong gigahin nga kamo naging uban sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. So morning ato ang gitugot sa Dios nga kita nakapatigayon ining kagabion. Alright? So sa ato pagsugod mag-pray na kita. Mahal nga lingit nun, salamat kami o Dios nga ikaw Dios naghatag kanamo ning lain of sab nga kahigayunan Wednesday night nga aron kami o Dios makahimo sa pagtuon sa imong pulong o magkahiusa diha sa pagampo. Ako nagpray amahan sa mga kaigsuonan nga naa silang tagsa-tagsa ka panimalay. Salamat o Dios sa pag-provide nimo sa amo ang matag adlaw nga panginahanglan ang daily needs. Salamat Ginoo sa proteksyon nga imong gihatag. Salamat sa answered prayer. Salamat Ginoo sa kaayuhan, sa balatian. Salamat sa mga pag-ampo nga imong gitubag. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay naghatag kanamo og proteksyon, naghatag kanamo og kalig-on,
Ako nag-pray amahan ning kagabion nga sa among mga kaigsuunan nga naa silang tagsatag sa panimalay. Nagampo ako nga bisan pa man naa silang panimalay apan ning kagabion mapadayon gihapon namo nga mo ang pagtuon sa imong pulong. Ako nagampo amahan nga ning kagabion ang lesson nga among pagatun-an karon aduna gid kami makutlo pa nga pagtulun-an ini o ako nagampo amahan, ikaw maghatag usab ka na kog kaalam sa matag usa kanamo sa among pagtuon karon sa imong pulong. Salamat o Dios sa matag usa makaigsuunan nga naka-join karon, naka-tune in karon sa live streaming. I pray God, I do pray na ikaw Dios padayon sa panalangin sa matag usa kanamo sa mga spiritual nga mga pagkat-on o bisan pa man sa among panginahanglan sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag sa among kinabuhi, kinilang kinabuhi nga laing adlaw nga imong gidungag sa among kinabuhi. Usa ni sa mga blessing nga among nadawat sa among matag adlaw nga pagkinabuhi o Dios. We thank you God. O salamat mi sa kaluwasan, sa kasiguruan sa kaluwasan. Salamat mi sa imong pulong. O ngini kagabi na mahal ako nagampo nga sa amo ang pagahimuon karon nga Bible study. Doon namin mga friends and relatives nga mag-tune in karon nga wala pa makaangkon sa kaluwasan. Mahila kining masabtan o Dios, kining mensahe kung sa kamhinungdanon o Dios, ang mensahe may tungod sa maayong balita na lamang di akong Kristo Jesus maangkon ang kaluwasan. Kinamgyampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright. And tonight, ang atong tunan mga kaigsunan is about the gospel. Muna yung atong tunan karon about the gospel. Okay? Ang maayong balita, the gospel. If you look at your Bible, if you study your Bible, adunay usa ka maayong balita or gospel nga gisgutan. Adunay nagkalain-lain nga gospel nga gisgutan ang pulong sa Dios. Ang una niya na ang gihisgutan sa Bible kining giingon sa book of Matthew chapter 24 verse number 14. Matthew chapter 24 verse number 14. Okay, verse number 14 in the book of Matthew. Okay? Kani siya gitawag ni siya og Gospel of the Kingdom. Okay? Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom. Okay. Look at your Bible in the book of Matthew chapter 24. So kining mensahe mga kaigsuonan, kining gospel, dili ni mao nga message nga atong giwali karon, lahi nga gospel nga atong giwali karon. So gusto na ko nga masabtan sa matag usa kanato nining kagabi ang maayong balita or ang gospel nga atong giwali karon sa panahon sa grasya, sa panahon sa church. Now look at your Bible in the book of Matthew 24. Matthew chapter 24 verse number 14, the Bible said, "And this gospel of the kingdom," you see, the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So adunay sayop nga inato pagtuo ang uban nga kini kuno nga gospel diri nga iwali sa tibuok kalibutan. Mao kuno ning gospel nga atong giwali karon nga kung dili kuno ni mawali sa tibuok kalibutan, and then the end will not come. So if you look at the context mga kaigsuonan, the gospel in verse 14 has nothing to do with the gospel we preach during the church age, during this age, nini nga panahon. Okay? Wa ni kalabutan mga kaigsuonan kining nga gospel nga gisulti diri sa verse 14 nga gipamulong sa atong Ginoong Kristo na this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. So kini nga gospel has something to do with the kingdom. May tungod sa gingharian. Okay?
If you look at your Bible in Matthew 4 verse number 23, Matthew chapter 4 verse number 23, ang atong Ginoo Kristo mao ning giwali niya nga gospel, okay, during his earthly ministry. Okay? Matthew chapter 4, in your Bible, Matthew chapter 4 verse number 23. The Bible said, "And Jesus went about synagogues and preaching the gospel of the kingdom." You see? Preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So kung makita niyo mga kaigsuonan niya, kini nga gospel during the earthly ministry of Jesus Christ, giwali niya. Unsa ni siya nga gospel ang gihisgutan diri? Mao ni ang gisulti sa tong Ginoo Kristo mga kaigsuonan. If you remember sa time nga ang iyang mga disciples nangutana, Lord, in Matthew 6, Lord, teach us how to pray. In the book of Matthew chapter 6, ingon nga itong Ginoo Kristo nga nila sa verse number Matthew 6, verse number 7, "But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard of their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask them. After this manner, therefore ye pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name." So, remember this, kini nga prayer mga kaigsuonan, gi-address nga to sa mga Hudyo. So, after this manner ye pray, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. And then in verse number 10, "Thy kingdom come." Thy kingdom come. So makita na itong mga kaigsuonan, this gospel has something to do with the kingdom that will come. Okay? Nga ang gingharian nga moabot, ang panggobyerno, ang heavenly governance, pagadalon diri sa kalibutan. And we know that this will happen, mahitabo ni during the millennial reign of Christ. Okay? Mahitabo ni siya mga kaigsuonan nga ang panggobyerno nga langit nun, dadon diri sa kalibutan, sa diyang ang hari mulingkod nga siyang trono didto sa Jerusalem. O kana mahitabo na during the millennial reign of Jesus Christ. Now listen to me. Nganong during earthly ministry ni Jesus Christ, ang giwali niya is about the gospel of the kingdom. And even John the Baptist, kung inyo tanawon sa Matthew chapter 3, si John the Baptist mga kaigsuonan, the same message ang giwali usab ni John the Baptist in verse number 2. In chapter 3, "In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." In the book of Matthew chapter 10, silang gisugo ni Ginoo Kristo yung mga tinun-an. Okay? Nga sila, muwali sila, and then, gisultian sila sa itong Ginoo Kristo nga ayaw adto sa way of the Samaritans. In verse number 5, he said, "These 12 Jesus sent forth, commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, into the city of the Samaritans, enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel." You see? "But go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as ye go, preach." Unsa may lingwali? The kingdom of heaven is at hand. So the message about the gospel of the kingdom intended only to the nation of Israel. Okay? Ngadto sa nasod nga Israel. Dili ni mao atong mensahe karon. Mensahe ibalik ni Gwali during the tribulation. So ang message about the gospel. Alright. Pasensya na jud mga kaigsuonan, naputo lang atong connection. Kining connection do sa Pilipinas. Pasensya na kayo, padayon tanong. Alright? Balik ko na po ang atong connection na naputol. Pasensya na kayo mga kaigsuonan. Padayon ta. Ang Matthew chapter 24 verse number 14, kita na to diha og nganong iwali ni siya during the tribulation tungod kay in preparation for the kingdom, the coming kingdom of the Lord Jesus Christ. So ang message about the gospel of the kingdom, dili ni mao ang message nga ato ang giwali karon during the church age, sa panahon sa grasya sa atong time karon. Dili ni mao nga mensahe atong giwali, dili ni mao nga mensahe nga atong gisangyaw, o kung aduna may magwawali
using Matthew 24 verse number 14 nga mo gigamit as proof text nga ang Ginoo dili pa mobalik kay ang mensahe wala pa mawalis tibok kalibutan, dili na mao out of context, wrong interpretation kay inyong tanawon mga kaigsunan. First of all, the gospel nga giwali diri is the gospel of the kingdom. And the gospel of the kingdom has nothing to do with our gospel na ato ang giwali karon during the church age. Now, adunay laing gospel nga gisgutan sa Biblia. Look at your Bible in Revelation chapter check it. Revelation chapter 14 verse number 6. Revelation chapter 4. Okay. Ang correction, check. Okay, Revelation 14 verse number 6. Revelation chapter 14 verse number 6. Adunay laing gospel gisgutan niya mga kaigsuonan. O kini nga gospel ang gisgutan diri is Everlasting the everlasting gospel. Okay? Everlasting gospel. Mao ba niya itong giwali karon? No, dili. Dili ni mo na itong giwali karon mga kaigsuonan nga gospel. If you look at the context in the book of Revelation, chapter 14, verse number 7, verse 6 and verse number 7, ang gawali diri, angel. Okay? Look at verse 16. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. So this is the content of the message. Look at verse 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. Nakita niyo mga kaigsunan ang unod sa mensahe ng ilang giwali? Giwali sa angel, sa verse number 6. So, ang nagwali din mga kaigsunan ang angel. O ang mensahe ngayong giwali is about the everlasting gospel. O ang unod sa mensahe about the everlasting gospel is to fear God and give glory to Him. You see? Nakita ninyo nga naikalainan sa atong mensahe giwali karon during the church age. So, kining gospel of the kingdom and the everlasting gospel, dili ni mao siya nga gospel atong gipasabot karon ning kagabion mga kaigsunan. Ang gospel nga atong gisgutan karon is about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Mao ni siya giingon sa gisulti ni Apostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 down to verse number 4. In 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Look at your Bible in 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So makita na itong mga kaigsunan, during the church age, kita nga mga believers, kita nga mga magtotoo, kita nga mga Kristohanon, naata nagbarog diha sa gospel. Naata nagbarog diha sa maing balita, may tungod sa kamatayon, paglubong o pagkabanaw sa Ginoong Kristo. Look at verse 15. The gospel which I preach unto you according to Paul, which also ye have received, nga mausab nga inyong nadawat, nga diha niini kamo nagbarog. Kita na to, kung unsa ka lig-on ang foundation nga atong gibarugan sa atong panahon karon during church age. Ikaw nga Kristohanon, ako nga Kristohanon, kita nga magtotoo ni Kristo, naata nagbarog sa mensahe may tungod sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Verse number 2, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I deliver unto you first of all, which I also received, how that Christ, so this is the, mao ni ang unod sa mensahe ng giwali, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried the third day according to the Scripture, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So the gospel mga kaigsunan, ang mensahe nga atong gipasabot karon ning kagabion
is about the gospel of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Not the gospel of the kingdom, not the everlasting gospel. Tungod kini nga mga gospel, lahi ini siya nga gospel sa atong gi-preach karon. Now, kining gospel nga atong giwali karon, unsa man ni siya, unsa man ka mahinungdanon na masabta ni sa matag usa ka tawo nining panahon sa grasya. All right? First of all, the gospel about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, this gospel is the gospel of God. This gospel is the gospel of God. Look at your Bible in the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 4, verse number 17 and verse number 18. Okay? 1 Peter chapter 4, verse 15, verse number 17 and verse number 18. 1 Peter chapter 4, verse 17 and verse 18, the Bible says in verse 17, "For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if the first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of what? The gospel of God." So the gospel is the gospel of God. So this gospel is about the gospel of God, ang maayong balita sa Dios. So makita ninyo, ang maayong balita sa Dios, kung sila nga, kung ang paghukom magsugod diha sa panimalay sa Dios, and if it be first begin in us, according to Peter, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? So ang question tonight, mga kaigsunan, have you obeyed the gospel? Okay, mo niya pangutana karon ning kagabion. Have you obeyed the gospel? Ang word nga obey, obedience, meaning to say, you agree. You agree to the message. Okay? Ni-agree ka sa mensahe. Sama sa panalitan, gisugo ka. Nitando ka. Bot pasabot, miuyon ka sa sugo nga gihatag diha kanimo. So obedience meaning you agree to the command. In the New Testament, there is a certain message nga giwali mga kaigsunan sa panahon sa grasya. O kini nga mensahe is about the death, burial, and resurrection. O kini nga mensahe, maulam ni nga mensahe nga makahatag kaluwasan sa tao. O kung ang tao mo agree, but pasabot, muuyon siya, nga kini nga mensahe, mao ni bugtong paagi para sa kaluwasan, mao ni paagi aron ng tao makaangkon sa kaluwasan, na siya maluwas. Meaning to say, obeying the gospel, meaning you agree to the message of the gospel. Ni-agree ka, miuyon ka, nakadto nga mensahe, mautoy paagi para ikaw maluwas. So the gospel is the gospel is of God. Kini nga mensahe mga kaigsunan, iya ni sa Dios. Okay? Iya ni sa Dios, dili ni iya sa tao, iya ni sa Dios. And according to verse 18, "And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?" And we know this is during and verse number 18, ang question, where shall the ungodly and the sinner appear during the great white throne judgment? Doctrinally, mo gipasabutan ni. But verse number 17, makita na to yung mga kaigsunan that the gospel na atong giwali karon, this gospel is of God. Okay? Look at your Bible, another verse. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 9. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 9, the Bible said, "For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the what? Gospel of God. The gospel of God."
Ingon si Apostle Paul, we, not just him, but also the other apostles, we preach unto you the gospel of God. You see? So this gospel is of God. Dili ni sa ni bisan kinsa nga tao. This gospel is of God. Iyan ni sa Dios kini nga mensahe. Okay? Second, the gospel is of God. Second, the gospel is God's call. Mao ni ang tawag sa Dios karon. Okay? The gospel is of God. And then number two, the gospel is God's call. Mao ni tawag sa Dios sa atong time karon. Mao ni ang paagi nga ang Dios nagtawag siya sa makasasala. Kanatong tanan nga makasasala. So the message of the gospel is an invitation to every sinners like you and me. Invitasyon ni sa Dios sa matag usa ka makasasala, ang Dios mismo may nagtawag na to. Pinaagi sa mensahe nga giwali. Look at your Bible in 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter number 2, verse number 13 and verse number 14. Okay. 2 Thessalonians chapter 2, verse number 13 and verse 14, the Bible said, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Ato sang stop diha. Kung adunay mga Calvinist nga magbasa ni nga verse, ang mo something day silang utok. Oh, you see? Gipili na tas Ginuos kalawasan. But if you look at the verse, kana nga verse diha, mga kaigsunan, wala nagpasabot nga sa wala pa ka mahimugso, gipili na ka. Look at the context. Tanawang context, padayon ang basa. Diyan nga diha. Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. You see? Verse number 14. Whereunto ye are called, but He called you by our gospel. You see? He called you, God is calling us by the gospel nga giwali sa mga apostles. So the gospel is God's invitation, mao ni invitation sa Dios sa tanang makasasala. Nga ang tanang makasasala giimbitar ta sa Dios, gitawag ta sa Dios nga moduol ngadto kaniya. Whereunto ye are called by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So kung ang tao makaigsunan, okay, kung ang tao dili siya mo respond, mutubag sa tawag sa Dios, may tungod sa mensahe, sa maing balita nga si Kristo namatay gilubong na banhaw, dili ka maapil sa chosen. So there's no such thing as gipili ng daan, wala pa ka mahimugso sa kalibutan, gipili na ka para langit. Walay ingon ana mga kaigsunan, ambisyoso rin yung kintao kung yung nanay mong mentality. You see? We are Gentiles, we walk according to the vanity of our minds, according to Paul. Mo na sitwasyon na ito mga kaigsunan, kita ng mga hintil. But God is calling us. Ang Dios nagtawag ka na to. O ang paagi sa pagtawag sa Dios sa atong panahon karon, sa panahon sa church age, is the message of the gospel about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So mao ni invitation sa Dios sa tanan nga mga makasasala nga modangop, moduol ngadto sa Dios. Pinaagi sa maayong balita. Mao nga diha sa verse number 14, whereunto He called you. God is calling us by our gospel, according to Paul. Siya o ng mga kauban niya mga apostles nga nagwali may tungos may mayong balita, mao ni invitation sa Dios, mao ni ang calling sa Dios sa tanan nga mga makasasala. So walay paagi, walay laing mensahe karon mga kaigsunan, isip invitation. So sa lain pa nga lain pang term nga pwede nito magamit, mo ang invitation sa Dios diha nimo ang mensahe sa maing balita, invitation sa Dios nimo nga kung ikaw mo agree mahitungod na nga message nga si Kristo namatay gilumong labanaw nga kadto igo ra
igo na para sa itong kaluwasan, and then maluwas ka. Alright? So the gospel is of God. The gospel is God's call, God's invitation. And then number 3, the gospel is God's saving power. Okay? God's saving power. Mao ni ang gahom sa Dios sa kaluwasan. So that's number 3. The gospel is God's saving power. Look at your Bible in Romans 1, verse number 16. Checking it out. According to Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. You see? This is the power of God unto salvation. All you have to do is to believe the message. Believe the gospel. Musalig lang ka, mutuo ka, musalig ka sa mensahe, because the command under the New Testament is to believe. Mo na'y command mga kaigsuunan. Mo na'y sugo sa Bagong Testamento na angay kang musalig sa mensahe, sa maayong balita. So, the gospel is God's saving power karon sa itong time. Ang tao gusto maluwas. Alright? Sa itong time, kumangutana ka, gusto ba, kumangutana ka sa mga tao ron, ganahan ba ka matong imperno? Wag yung taong ganahan ma-imperno. Pero kung imo siyang sultian, pinaagi sa scripture, nga mo niyang paagi, kaluwasan, si Kristo Jesus lang, ang gibot dito sa cross, may bugtong paagi, nga siya namatay, maglabanhaw, para sa atong kaluwasan, kino mo niyang gahom sa Dios kaluwasan, ang tao magdumili sa pagtuog, pagdawat nini ng mensahe. Kay para niya, sayon ra kayo. But listen to me, in the New Testament, the saving power of God is the gospel, the message of the gospel. Mauni ang gahom sa Dios sa kaluwasan. So kung walay mensahe, mahitungod sa maayong balita ni Kristo, paminaw mayo, walay kaluwasan sa atong panahon karon. So ang mensahe sa maayong balita, mahinungdanon kina mga kaigsuonan. Importante kina nga iwali, ipahibalo sa mga tao. Ang uban mingon balik-balik na one time gawali ko dito sa Malasibog sa Negros. Okay? During the anniversary sa Mount Church, gawali ko. Daghan nag-attend. Wow, kay bawog kinsa tong mga nang-attend dito. Basta ubay-ubay nang-attend, nagwali ko. Ako giwali is about the message of the gospel. Okay? The grace of God revealed, manifested, the grace manifested, the grace revealed, no? Yung naging ni Apostle Paul in the book of Romans. And then after sa preaching, andun na yung sa kapastor dito ni comment, ngayon siya nga, sige lang walig kaluwasan. Sige lang kuno walig kaluwasan. Kuminog mayo, kung adun na may mensahe karon nga importante nga perming ibalik og wali, o perming sublion og wali, walay laing mensahe. Dili ka nang preaching about 10% or tithes. Okay? Ang uban, maunay permin lang giwali. Kung adun na may mensahe nga i-master karon sa usa ka preacher, sa usa ka magwawali, kung adun na may mensahe nga iyahag yung gitun-an og may kanang i-master gid niya siyang preaching. Mensahe may tungod sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan. Mensahe may tungod sa gospel, mao na nga message na i-master unta sa mga preachers sa atong time karon. Dili ka nang laing mensahe. Ug adun na magwali, may tungod sa gospel. Adun na pay mo comment niya, sige lagwalig kaluwasan. What if kung adun na mga naiusalang katawo atong nga time nga wala pag gid siya maluwas, andi nakadungog siya atong nga mensahe, andi na save siya. So di nimo pwede ma-underestimate ang gahom sa Dios, because the message of the gospel is God's saving power. Mo ni gahom sa Dios kaluwasan. Ephesians 1:13, the Bible said, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth. What is the word of truth? The word of truth is the gospel of your salvation. After that you heard, you were sealed with the Holy Spirit of promise. You see, the word of truth, ang pulong sa kamatuoran,
is the gospel of your salvation. So the gospel is God's saving power. Karon sa atong kaning atong panahon karon. Mao ning gahom sa Dios sa kaluwasan. So every time you preach the gospel, every time you declare the message about the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, mga kaigsuonan, gipasundayag, gipakita, gimantala nimo ang mensahe sa anggahom sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Amen? So the gospel is of God. The gospel is God's call. The gospel is God's saving power. And the number 3, the gospel is of Christ. The gospel is of Christ. Look at your Bible in Philippians chapter 1 verse number 27. Philippians 1 verse number 27. Okay? Philippians 1 verse number 27, the Bible said, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your fears, that ye stand fast in one spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel." So the gospel is of Christ. Iya kini ni Kristo. And according to verse number 27, let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Kita ninyo? Nga ang atong pagsulti, mahimo nga mensahe mahitungod sa maayong balita ni Kristo. So kini nga gospel mga kaigsuonan about the death, burial, and resurrection of Christ, death, burial, and resurrection, this gospel is of Christ. Mahitungod kaniya, iya kan Kristo, kini nga mensahe. So dili nimo pwedeng i-separate ang inseparable kini siya ang persona sa mensahe mahitungod sa persona. Okay, na mga hyper dispensationalist nagtudlo nga sayo kuno nang mo believe ka ni Kristo. Sama sa Acts 16 verse number 31, sila nangutan ng Philippian jailer, unsaon ako, what must I do to be saved? Ingon si Paul, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Dili kuno na biblical ka na mo yung believe in the Lord Jesus Christ. Kaya ang kinahanglan nimong biliban nga mo salig ka, mutuo ka sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Katudyo kuno. But that is inseparable. Di na nimo pwede mabuhag mga kaigsuonan. Ang mensahe sa persona, walay mensahe kung wala ang persona. Okay? Walay death, burial, and resurrection without Christ. So inseparable na, di mo pwede buwag. Di ka pwede mo yan nga. When you believe Christ, you are not saved because you do not believe the gospel. Sayop na. Okay? Because when you believe Christ, meaning to say, you believe the gospel. You believe His death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Alright? So, dili na pwede mabuwag. Di ka pwede maingon nga, ang pag-believe ni Kristo, dili na enough, kaya ang gospel gini mo i-believe. Paminog mayo, sa diyang ni-believe ka ni Kristo, mga kaigsuonan, nisalig ka ni Kristo, nagsalig sa ka, nga kato yung gibuhat, dito sa cross, ego na to para sa imong kaluwasan. Okay? So this gospel is of Christ. Okay? Another verse, look at your Bible in 2 Thessalonians chapter 1, verse number 7 to 9. 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 9. The Bible said, "And to you, who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with the mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ." One time, nagwali ko ini sa live streaming, no, doon ay pastor, namutanay siya na, is faith works? Is faith works? Kano sa man ang nahitabo nga ang faith na himong works? Okay? Because ang word ko nung nagigamit sa King James Bible is the word obey. Okay? Ang word nga obey, mga kaigsuonan, dili na siya work, meaning you agree to the message. Akong gihatag ganina example, no?
no? Nga silang gisugo ka, nitando ka, miuyon ka, meaning to say, miuyon ka sa gihatag na sugo diha kanimo. So karon sa atong time, the New Testament, ang command is to believe. Okay? Mo believe ka. So sa pag-believe nimo, you obey the gospel. You obey sa mensahe. In the Old Testament, ang obedience nila based on the law, works of the law. But in the New Testament, ang atong obedience based sa gospel. Okay? Ni-agree ta, miuyon ta sa mensahis may balita. So man ang gigamit diya nga term o words atong King James Bible, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So makita na itong mga kaigsunan, ang pulong nga giingon sa Ephesians 1:30, itong gibasa ganyan na, in whom ye also trusted. After that ye hear the word of truth, the gospel of His salvation, in whom after that ye believe. So makita ninyo nga ang pulong nga trust o ang pulong nga believe, kapulong ni sila. Okay? Kapulong sila. Ang word nga salig, trust, o ang word nga believe. Ang word nga believe, an act from the heart. Mo nagingon sa Romans chapter 10, no, na makita na to nga believe it in all in thine heart. So action na sa imong kasing-kasing. Sidyang nakadungog ka sa mensahe, mahitungod sa kamatayon, paglubog pagabanhaw ni Kristo Jesus. Sidyang nakadungog ka, adunay action ng imong heart, ni believe ka. Mo na ang believe, ang pagsalig ni Kristo mga kaigsuonan, dili lang diri sa una-una, kundi isa kasing-kasing. Because sidyang misalig ka ni Kristo Jesus, naay action nga gikan sa imong heart na miuyon ka, mi-agree ka sa message. Okay? So makita na itong mga kaigsuonan that the gospel is of Christ. Now, ikalima, the gospel is certified. Okay? The gospel is certified. Now, paminod mayo, dili pwede nga mahimo valid ang usa ka sulat or usa ka documents kung dili na siya certified. Adunay gipamatuod nga kana tinuod gyud na siya. Muna sa atong sa kalibutan, no, managi mga certificate nagpamatuod nga kana tinuod gyud. Mo nang ang gospel mga kaigsunan is certified, gipamatud-an gyud ni mismo. And according to Galatians, according to Apostle Paul, Galatians chapter 1 verse 11 to 12, look at your Bible. Galatians 1, 11 to 12. So gipamatud-an gani. Pruiba, siguro, klaro, kay certified siya. Look at verse 11 and 12. But I certify you, according to Paul, I certify you, brethren. Ako nagpamatud kaninyo mga kaigsunan nga ang gospel which was preached of me is not after man. For either I receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Gipamatud-an ako ninyo mga kaigsunan nga ang maayong balita nga giwali nga ri kanako dili ni gikan sa tao, but by the revelation of Jesus Christ. So the gospel is certified nga kadto nga mensahe is by the revelation of Jesus Christ. So ang usa ka butang nga gi-certified, di gina mahitabo mga kaigsuonan nga sayop, baka gipamatud-an gyud. Buot pasabot kay gipamatud-an sa mga nakasaksi nini, naka-witness nini, ang mga apostles, sa mga disciples during the book of Acts. Kung sayop o kung bakak ang mensahe nga giwali nila, nganong kung imo lang tanawon ba, kung bakak ang giwali sa mga apostles o ang mga disipulo sa atong Ginoong Kristo during the book of Acts, nganong ingon ato man sila kawiling mamatay tungod lang sa mensahe nga ilang giwali? Kung kaybaw silang bakak to ilang giwali, kung sayop to ilang giwali, kung kaybaw sila, nganong willing man sila magpakamatay ato? Kasi makita ninyo,
Kung unsa ka siguro, ka matuod ang mga mensahe nga ang mga Kristohanon, ang mga believers, mga disciples during the time, they're willing to die for the message sa mensahe lang, para sa mensahe ng ilang giwali na mahitungod ni Kristo. Mahitungod kang Kristo nga siya namatay lubanaw. Kato nga mensahe, willing sila mamatay. Kay kahibaw sila, gipamatud-an to, matuod to, tinuod to nga mensahe. Mo na makaigsunan, walay laing mensahe nga makahatag paglaom sa tao karon, makahatag kasiguruan sa tao, makahatag kaluwasan sa tao. Ang mensahe may tungod sa maayong balita nga si Kristo Jesus namatay, gilubong o nabanhaw. Alright? And let's go to number 6. The gospel is of God. The gospel is God's call. The gospel is God's saving power. The gospel is of Christ. The gospel is certified. And number 6, the gospel gives light. The gospel gives light. So ang gospel mga kaigsoon naghatag siya og kahayag. Nganong naghatag, nganong kinahanglan man ang tao nga makaangkon o mudawat o mutando sa mensahe sa mayong balita. Look at your Bible in 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse number 3 and 4. The Bible said in book of 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the glorious of the gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So ang God of this world, ang Yawa, ang gibuhat sa Yawa, gibutaan niya ang hunahuna nila nga wala magtuo, aron ang kahayag sa mahimayaong maayong balita ni Kristo mudanag ngadto kanila. Ingon si Paul, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Look at verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So you see, the gospel, the death, burial, resurrection of Jesus Christ gives light. Ang hunahuna sa tao, ang hunahuna sa tao karon gibutaan sa Yawa. Ug walay laing makahatag og kahayag o mudan-ag nga kahayag sa hunahuna sa tao kundi ang mensahe lang may tungod sa maayong balita. So without the message of the gospel, magpabilin ang hunahuna sa tao nga buta siya kay gibutaan siya ang iyang hunahuna sa Yawa. So the only hope of humanity, walay laing paglaom ang mga tao mga kaigsuunan para ang iyang spirituhanon nga buta siya spiritually, mahigmata siya. Ang mensahe lang sa maayong balita, ang maoy tambal, ang cure sa nabutaan nga hunahuna sa tao. Alright? Ang mensahe lang sa maayong balita, because the message of the gospel gives light sa hunahuna nga nangitngitan, sa kasing-kasing nga nangitngitan. Walay laing mensahe nga makahatag og kahayag sa tao. Muna every time we preach the gospel, we bring light, nagdalatag kahayag. Every time we preach the gospel, na atong gipadan-ag ang kahayag mga kaigsuunan. Atong gipasiga ang kahayag every time gideklarar nato ang mayong balita. Every time natay tao nga shiran sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan, na nagdalatag kahayag ngadto kaniya. So once mo believe siya, mo agree siya sa mensahe nga atong giwaling ngadto kaniya, ang iyang unahuna nga nabutaan mangitnitan. Another verse, look at your Bible in 2 Timothy. Last verse ng atong basahon, 2 Timothy chapter 1, verse number 9 and 10. 2 Timothy chapter 1, verses 9 and verse number 10. The Bible said, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works,
but according to His purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest. The purpose of God was manifested sa diyang si Ginoong Kristo nagpakita na dayag na. So sa wala pa si Kristo Jesus, nadayag diri sa kalibutan, wala pa siya nahimugso diri sa kalibutan. Alright? Wala pa maksabti sa tao kung unsa ang katuyuan sa Dios. But sa dihang niabot si Kristo Jesus, diha man manifest, diha nakita na padayag ang katuyuan sa Dios para sa kaluwasan sa tao. Look at your Bible, verse 10. But is, you see, now made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ, who hath abolished death, gi-abolish niya ang kamatayon, and hath brought life and immortality to light through the gospel. You see, gidala niya ang kinabuhi o ang immortality sa kahayag pinaagi sa maayong balita. So makita na ito mga kaigsunan, walay laing cure, walay laing tambal karon sa nangitngitan nga hunahuna sa tao, sa nabutaan nga hunahuna sa tao, walay laing nga mensahe, ang mensahe sa maayong balita ni Kristo Jesus. The question tonight, have you obeyed the gospel? Mi-agree ba ka? Mi-uyon ba ka sa mensahe? Kung wala pa, maaaring nga time, naangay ni mong mahibaluan, nga ang kamatayon, paglubong o pagkabanaw ni Kristo Jesus, mao lang katoy bugtong mensahe na makahatag og kaluwasan sa tao. Makahatag og kaluwasan kanato nga makasasala. So inaot ko tonight, tanan nga mga nag-tune in karon, imo nang gidawat ang mensahe. Imo nang miuyo na ka sa mensahe. Misalig na ka sa persona mahitungod kang Kristo Jesus nga siya namatay gilumong dukanhaw. So tonight, walay laing paaging maaro ng tao maluwas. Dili ang tradisyon, dili ang relihiyon, dili atong mga binuhatan, dili ang atong mga charities, mga foundation nga gitukod o gihimo, dili na may paagi. Dili pinaagi sa pagsunod sa balaod, dili na may paagi. Ang paagi para maluwas ang tao karon, na ang tao kinahanglan siya muagree sa mensahe na si Kristo Jesus gilubong na banhaw, namatay gilubong og nabanhaw, nga mao toy bugtong paagi para ikaw makaangkon sa kaluwasan. So inaot ko nining kagabion, nasabtan na ito ang mensahe mga kaigsuunan, ang lesson nga atong gitun-an karon sa atong Bible study. Let us pray. Amahan nga langit noon, salamat o Dios sa mensahe nga among na tun-an nining kagabion. Hinaot ko nga nining kagabion o Dios, ang matag-usan namo ka mga kaigsuunan, na-refresh ang among pagtuon karon sa mahitungod sa maayong balita sa gospel. Nadungagan pa, ako nag-ampo amahan nga kung anaa man ining kagabion nga wala pa makaangkon sa kaluwasan, nag-tune in ining kagabion nga wala dili paluwas, hikapa ang iyang kasing-kasing o Dios nga siya nining kagabion muuyon nga ang mensahe mahitungod sa kamatayon, paglubog, pagabanaw ni Kristo Jesus, mao lang to'y bugtong paagi para ang tao maluwas. Nining kagabion o Dios, ako nag-ampo sa tanan mong mga unsaved loved ones na ila untang saligan si Ginoong Kristo, ilang tuuhan nga mensahe mahitungod ng Kristo Jesus nga siya namatay gilubong na banhaw, mao lang katoy bugtong paagi para sa kaluwasan. Ako nag-ampo o Dios na para sa among mga unsaved loved ones nga sila untang maluwas. Sa among mga kaparintihan, sa among mga kahigalaan, ug kasilinganan na makaangkon sila sa kaluwasan. We also pray, God, para sa among mga kaigsuunan nga nasbalatian physically, kao Dios magahatag kanila og kumpletong kaayuhan Ginoo. Magahikap sa among mga panglawas. Kao magahatag kanamo Ginoo, magahatag Ginoo kumpletong kaayuhan. We also pray, God, sa tanang mga head of the family, mga men,
Imo kaming tabangan o Dios sa tagkaalam, sa kanunay, giyahan sa matag desisyon nga pagabuhaton. Ako nagampo bisan mo man o Dios nga ikaw maghahatag kaalam sa matag usa kanamo nga ang among pagkinabuhi sa mga mahan, mga bana na isubay gayud sa imong katuyuan. And we also pray sa tanang mga ladies, sa tanang mga mother, sa mga tanang mga asawa. We pray, God, na ikaw sa maghatag kaalam kanila, magagiya kanila, O Diyos. O, ako nag-pray, Ginoo, ngayon mo silang tabangan usab sa matag desisyon, ng ilang buhaton. Help us, God. Nakarong panahon na, Ginoo, sa among pagkinabuhi, sa among mga lakang, mga desisyon nga pagabuhaton, nahisubay gayud kini sa imong kabubuton. Kami nagampo sa pamahan sa mga young people. Tabangi sila o Dios. Matag desisyon nga ilang pagabuhaton. Tungod kinasayad kami o Dios nga mga young people crucial kay ang ilang mga desisyon kung masayop sila na ini. Adunay consequence nga ilang atubangon sa maabot. O sa Lord, we pray sa tanan mong mga young people. Ngayon mo silang giyahan, hatagag kaalam, tabangan sa ilang mga desisyon, Ginoo, na dili unta sila masayop, masipyat sa ilang mga pagahimong desisyon. Tabangi sila, Ginoo, ilayo sila sa mga batan-on nga dunay daotang motibo ngadto silang kinabuhi. Ilayo sila sa mga tao, Ginoo, sa ilang mga higala nga magdala kanila sa kadautan o kalautan. Tabangi sila, O Dios. And we also pray sa tanan mong mga bata, Ginoo. We know, God, kung unsa ka delikado karong panahon na, Ginoo, sa among pagkinabuhi. Since we live in these last days, perilous time shall come. Ang sitwasyon sa kadaghanan karon. So we pray, God, proteksyon ni ang among mga kabataan sa ilang pagdagko, Dios, na imo silang tabangan, Ginoo. Na doon sila kahadlok di animos kanunay. O ako nagampo, Ginoo, sa tanang mga pastors, sa matag pamilya, sa mga pastor, tabangi, O Dios, matag usa ka namo. Sayad kami, Ginoo, nga ang yawa nangita o sa paagi na i-discourage ang mga pastors, ang pamilya. We pray, God, nga imo ka proteksyonan minimo, Ginoo, gikan sa atake sa yawa. Tabangi, O Dios, ang tibok namong pamilya. Proteksyon ni kami o sa tanang mga Kristohanon. Proteksyon ni kami, O Dios. Tabangi kami, Ginoo. Ug ako nag-ampo, Amahan, sa tanan nga mga local churches, sa Cebu, sa Leyte, sa Samar, sa Negros, sa Masbate, sa ubang mga dapit, Ginoo. Sa Pilipinas, we pray, God, na makapadayon usab sila, Amahan. Kay suuna na mo sa Samar ug Leyte, Masbate, Negros, Cebu City, sa Cebu Province. We pray, God, na amo ang fellowship di kanimo, Ginoo, amo ang pagkinabuhi isig Kristohanon. Tabangi kami, O Dios, na maglakaw gayud kami sa giya sa balang espiritu. Himo ang sensitibo kami kanunay, Ginoo, sa lihok sa balang espiritu sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, ako nag-ampo na ikaw, Dios, magahatag og kalig-on sa among mga kaigsuonan nga nagaluya. Kaigsuonan na mo, Ginoo, nga nas kaluyahon lig-una, Amahan. Ako nag-pray, Ginoo, na kami nagpasalamat kanimo, Dios, sa tanang pagtagbo nimo sa mong panginahanglan, sa pagpahiluna nimo sa tanan namo ang mga buluhaton. Tabangi kami, O Dios, nga sa tanan namong mga aktibidades, sa tanan namong pagahimuon, na kini gayud nahisubay sa among kabubuton. We also pray sa mong kaigsuonan nga nagbiyahis kanunay sa kadalanan, proteksyon ni sila. Brother Jules, Brother Roy, Pastor Junior,
Bisan mo man si Brother GB, Dongdong, Sloyda, tanan mo kay suunan nga nagbiyahe sa pangtrabaho, proteksyonin sila Ginoo, labi na katong nag-drive, kay sila kaalam, ilayo sila Ginoo sa mga aksidente sa kadalanan. And we also pray God, bisan mo man sa matag usa, kanunay imong lig-unon Ginoo. Nagpasalamat Ginoo nga kanining nga kahigayunan sa matag usa kanamo. God, nga ikaw Dios padayon sa paglig-on sa imong mga kanakan. Thank you so much God sa imong pagpakabana kanunay sa imong mga anak. Pagtagbo nimo sa mong need, sa paghatag nimo kanang kalig-on. O we also pray God, abisan mo man sa prayer request for Benjamin sa iyang wife, sa safe delivery, siyang wife, o sa husband ni Sister Liddy, si Nong Bonnie, sa kaluwasan, si GR, sa kaluwasan silang kalag, sa mga unsaved loved ones. We pray God, mga unsaved loved ones, nga ikapon ni mo ilang kasing-kasing, dawat yun, mutuo sila, dawat sila sa mensahe, mahitungod sa mga balita. Laygon ikaw Dios, bisan man sa mga kaigsuunan, nga mga OFW, ikaw mga proteksyon kanila dito sa gawas, layo sila Ginoo sa mga kakulian, mga disgrasya, mga tentasyon, o bisan mo maglayo sila silang pamilya. We pray God, Ginoo Amahan sa among mga OFW, nga mga kaigsuunan, nabangi sila, proteksyonin sila sa kanunay. Salamat ining kagabion na Dios, ug salamat sa higayon nga mong gihatag kanamo nga nakapatigayon kami ni ining Wednesday Bible Study. And salamat sa tanan, salamat sa imong pulong Ginoo. Dalaygon ka nining kagabion sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright. Sa atong mga kaigsuonan ining kagabion, kung namoy mga dungag nga mga prayer request, palihog lang i-comment ninyo sa ato ang comment section no, sa ato ang live streaming, kay para sa atong mga kaigsuonan nga makakita sila sa inyong mga prayer request o malakit na nila, maapil na nila sa ilang mga pag-ampo. O nining kagabion, salamat kaninyong tanan o salamat sa tanan nga mga nagtan-aw karon, sa tanan nag-tune in nining kagabion. God bless us all and good night.